Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa balik ginhawa loan moratorium through refund ng GSIS. Ayan, so kahapon nga po ay or kagabi na pala no kasi gabi na nila na i-post po 'yon ay nag-post ang GSIS sa kanilang official Facebook page ng isa pang set of frequently asked questions. So meron pong 10 mga frequently asked questions po doon na sinagot po nila. Ayan, so ang tatalakayin po natin ngayong araw ano po or sa episode ng video natin is yung pang number 8 kasi ito yung pangalawa ano sa madalas pong nagiging problema ng mga kamaestro natin ano po na-approve na yung loan or na-credit na yung kanilang refund sa kanilang mga ATM. Ayan, yung una, ano po mga kamaestro, yung or pang number 5 na frequently asked question po nila, na-discuss na po natin kahapon sa isang video po natin. Yung po naman yun yung tungkol naman doon sa kulang yung amount ano po na nare-refund. Ayan. So, na-discuss na po natin 'yan. Yan po yung pang-5 sa 10 na frequently asked question po nila. Ito naman ngayong episode na ito, yung pang-8 naman po ang tatalakayin natin. Ayan. Yung pang-8 is yung nag-apply ako for multiple accounts, bakit isa lang ang may refund? Ayan. So, madalas din po natin nakikita yan, mga kamaestro, ano po, sa mga comment section po ng iba't ibang post patungkol nga dito sa balik ginhawa. Ayan, marami ang in-apply nila, 4, 5, 3. Ayan, pero ang na-refund lang daw sa kanila ay isang loan lang. So yun po yung problema ng mga kamestro natin. Actually, ano to ang kinakatakot kasi ng ating mga kamestro dito, what if pagdating ng araw, singilin sa kanila yung 4 na in-apply nila, pero ang na-refund lang naman pala ay iisa. Ayan, yun po yung medyo masaklap po doon. Ano po mga kamero. Pero sana wag naman sana mangyari yun. Ano po. So, ang sagot po ng GSIS dyan, bakit daw isa lang yung nare-refund sa kabila ng multiple loan naman po yung in-apply. Sabi dyan, ito po yung sagot nila. Ito po yung galing mismo sa GSIS. Ano po mga kamestro. Sabi nila, posibleng may ibang loan accounts ka na hindi qualified based sa eligibility criteria. Ayan, so yun po yung naging sagot nila. Maaari daw yung ibang loans na iyong in-apply ay hindi pasok doon sa eligibility criteria po na sinet po ng GSIS. Ayan. And karamihan nga sa nagiging problema po dyan, ano po, based din po sa mga nakikita po natin, is yung mga loans po ninyo ay hindi agad nare-remit ng inyong agency ano po sa GSIS. Kasi kapag ganun nga po nangyari, although ito may kaugnayan din to sa number 5 na frequently asked question po nila na may kaugnayan din to ano. Ito po yung mga case ano po na minsan ay hindi po updated ano po yung pagre-remit ano po ng ating mga agency sa GSIS ng atin pong loans. Ayan, so doon po nagkakaroon ng problema ano po. So mangyayari ay hindi mag-a-appear sa system ng GSIS. Ayan, kaya siguro yun ang nangyari po no. Akala natin dahil nakita natin sa payslip na ay okay na yung loan ko dito no, nababawas na no, binabawasan na ako ng GSIS. So pasok ako dito sa 3 months, December, January, February dahil pagtingin mo sa payslip mo ay okay na no, wala ka namang arrears. Pero pagdating pala ng sa system ng GSIS ay hindi pala iba ang nag-appear kasi nga hindi pala updated yung pagre-remit ng inyong mga agency. So isa po yun sa posibleng dahilan kung bakit hindi na-approve ang inyong refund, which is sabi ko nga doon sa isa kong video ay hindi naman maganda no na teacher ang magsasuffer ano po mga kamaestro. Dapat sana yun nga parati natin sinasabi ano na dapat sana mayroong ugnayan pa rin ang GSIS at ang ating mga agencies ano po mga kamaestro para hindi nangyayari yung ganitong pagkakataon na si teacher or si member pa ng GSIS yung magsasuffer na wala naman siya kasalanan kasi automatic naman ay nababawas naman sa kanyang payslip ano po mga kamaestro. So yun po yung medyo mabigat-bigat po doon. And ang advice dyan ng GSIS, based na rin po yan doon sa kanilang na-post, ay kung mayroong mga ganitong problema na hindi nagre-reflect ano po sa GSIS ang inyong deduction, ay pwede kang magpa-verify ano po mga kamaestro sa pamamagitan ng pagkipag-coordinate sa inyong mga kanya-kanya mga agency authorized officer, yung mga AAO po natin, or pwede rin naman sa electronic remittance file handler, or pwede rin sa payroll finance officer ano po para as early as possible ay maayos na po yan ano po mga kamaestro para naman maging updated na po ano po ang inyong remittance ng inyong loan deduction sa GSIS. Ayan, so yun po yung mahalagang ano po doon, makipag-coordinate na po kayo ano po sa mga kamaestro natin dyan na
kulang yung na-refund at saka hindi na-refund yung ibang loan accounts, ay pwede nyo po yung isangguni or ipa-verify sa inyong kanya-kanyang mga agency, authorized agency officer, mga kameso, sa mga AAO po natin, para nga maayos na po ang inyong problema. Alright, so hopefully po ay nasagot po natin itong mga problema patungkol dito sa question number 8 ng GSIS. Ayan, kung mayroon pa po kayo mga katanungan, pwede po kayo mag-comment po dyan sa comment section po natin. Para sa next video po natin, yun naman po ang tatalakayin po natin. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon, mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung una nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!